Oh, ito, pag-usapan naman natin mga ka-GP Natics. Oh. Ito, mga kababayan. Nanalo na po itong si Rodante Marcoleta. Number 6 po siya sa Senado, mga kababayan. Nagulat po ang lahat. Maski yung ibang mga tao dyan, sinasabi nila, hindi nila inaasahan itong si Marcoleta ay mananalo bilang senador. Diba? Magsasaya na ba ang mga Pilipino, mga ka-JP Natics? Bakit? Dahil libre na daw po ang kuryente. Wow! What? Mga kababayan, pakinggan nyo ang pahayag nitong si Rodante Marcoleta. Nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yun. Alisin daw ang ayuda. Yung kumukonsumo ng kuryente, 2,000 isang buwan pababa, pwede na po natin ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas. Walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung pera magbibigay. Tandaan po ninyo, sasabihin namin sa gabing ito, talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Yung team na yun, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Pero mayroong isang team pipigilan yung kanilang kagustuhan, PDP laban. Ay, mga kababayan ha. Ayan, ang pangako ni Marcoleta kapag nanalo, mga kababayan, ang PDP laban ay 2K daw po. Yung mababa sa 2K na kuryente ay libre na. Teka lang. Kailangan tayo ata mag-throwback, mga ka-GP Natics. Throwback lang tayo. Marcoleta, are you ready? Mga ka-GP Natics, sinong nakakaalala na itong si Marcoleta po ay dating committee chairman ng Commission on Energy sa Congress. At si Tulfo naman, mga kababayan, sa Senado. Sila ang dalawa. Okay? Ngayon, ka-GP Natics, ano ba ang ginawa ni Marcoleta, mga kababayan, sa Kongreso? May nagawa ba siya para pababain po ang kuryente natin? Yan ang katanungan eh. May nagawa ba si Marcoleta, mga ka-GP? Para po bigyan kayo ng insight kung ano po ang mga batas na nagawa ni Marcoleta, kung ito ba ay nag-progress, meron ba itong pagbabago, meron bang nangyari, mga kababayan? Tingnan natin. Marcoleta, ito po ang kanyang highlight of mga principal na ginawa niya po, mga batas, mga kababayan. Sabi dito, an act limiting or HB 00160, an act limiting the cap of phasing out system losses to consumers, amending for this purpose Section 10 of Republic Act number 7832. Huwag na natin palawigin dahil hindi naman po ako magaling sa ganyan. Sabi niya lang, basta yung system loss daw, mga kababayan, is i-limit yung cap phasing out. Okay? So, sa madaling sabi, mga kababayan, yung mga system loss na yan ay ibalik dapat daw sa consumer. Nasaan na yan ngayon? Bill status. Nakita nyo? Nakalagay dito, bill status. Ito. Ito guys. Para makita nyo. Ito po. Ayan. Ayan. Nakita nyo? Ang bill status, mga kababayan, pending with the Committee on Energy since 2022, July 26. Tingnan natin yung susunod. Mga kababayan, ayan author si Marcoleta niyan. An act authorizing exemption from imposition of value-added tax or VAT
on the electrical billings of residential household with a total monthly consumption of 200 kilowatt per hour and less. Mga kababayan, nasaan na siya ngayon? Ito ay primary referral to Ways and Means, pending with the Committee on Ways and Means. Puro pending, wala man lang. Diyos ko, ano nangyari diyan? Bakit hindi pa naisabatas? No. Ito pa, HB 00162, an act enhancing the renewable energy industry through the Green Energy Auction Program. Mga kababayan, primary referral energy status pending with the Committee on Energy. An act authorizing the establishment of a renewable energy park over Laguna Bay, pending with the Committee on Energy. Mga kababayan, July 26, 2022. O ano na naman ito? An act to protect the Filipino consumers from arbitrary increases in the prices of LPG being charged by the players of the LPG industry, amending for the purpose section. Siyempre, energy pa rin yan. Pending pa rin. Diyos ko po, Marcoleta! Anong nangyari dyan sa mga bill? Wala man lang naaprubahan, samantalang yung gawa dito, an act converting and expanding the latest industrial development, mga kababayan, na principal author si Romualdez, si Yeda Marie, si Asidri Jude. Approved by the House, transmitted to the Senate, and received by the Senate on 2022 December 14. Tapos yung sayo, lahat nakabinbin. Lahat lahat pending. Ano na yan, Marcoleta? Tapos ngayon nangangako ka sa amin na below 2,000 libre na. Ito ba kagaya din kaya ito, mga ka-GPnatics, ng pangako ni Boy 10K? 'Di ba? Pagkatapos ng eleksyon daw sasabihin sa atin nung sinisingil na natin, tulungan nyo na lang kami. 'Di ba? Mga kababayan, etong si Marcoleta, paano niya gagawin na libre na lang, mga kababayan? Sige nga, kung walang tulong eto ang nakikita ko kasing gusto niyang gawin dito Parang katulad sa bigas, subsidy pa rin ng ating gobyerno. Ganun ba yon, mga kababayan, na kapag halimbawa below 2,000 ang na-consume ng isang consumer, 'di ba, nang gumagamit ng kuryente, kanino man gagaling yun? Sa bulsa ba ni Marcoleta? Sabi niya kasi kanina, wala nang ayuda, tatanggalin natin. Yung subsidy, mga kababayan, mga ka-GPnatics, that is considered ayuda, tulong. Diba? Kasi bibilhin ng gobyerno natin, mga kababayan, at sila ang magbabayad para sa atin. Diba? Hindi naman kay Marcoleta. Imposible na bill ang gagawin ni Marcoleta para yung 2,000, or pwede rin gawin niyang bill, kaya lang makakapasa ba yun? Biruin nyo, mga ka-GPnatics, ang gagawin lang ng mga taong bayan dyan, sigurado, ang mga consumer, pipilitin nila na mag-below 2,000 yung kanilang konsumo. Hindi na sila magbabayad. At saka ba yung kuryente natin, mga ka-GPnatics, na kanino ba yan? Yung kuryente natin, hawak ba ng gobyerno pa rin yung kuryente natin? Yun ang katanungan ko, hindi ko kasi sigurado kung hawak ba yan, kung ito ba ay private na o government-owned pa rin. Ang alam ko, private na yan. 'Di ba? Sabi ni baka malugi ang gobyerno. GPnatics, sigurado. Lugi talaga. 'Di ba? Mga kababayan. Sabi ko nga
bago ka tawag dito, mangako ng ganyan, dapat inayos mo muna yung mga bill mo dito eh. Nung ikaw ay nasa Kongreso. Eh, ang ginawa mo sa Kongreso, pinagtanggol mo lang si Sara. Kumain ng hopya. Kapag wala kang hopya, galit na galit ka. Di ba? Oh. Eh kung dapat noon, ginawa mo tong mga ato, talagang lumakad ito, may progreso, di sana may pag-asa pa tayo kahit papano. Pero yung 2K na yan na sinasabi mo, this very impossible eh. Dapat, mga kababayan, paano niya kaya naisip yung bagay na yan? Yan ba ay pangako para manalo lang? Eh, pautya, parang pag yan ay pangako para manalo lang, ang sasabihin niya lang sa akin, hindi naman nanalo ang buong PDP laban, eh, PD3 lang nga yung nanalo eh. Wala na, mga ka-GPnatics. Pag ganyan ang style ng mga kandidato, hanggang botohan lang, saka mga ngako, di hanapan din natin siya. Di ba, kagaya ng ginawa kay PBBM, tingnan natin kung itong si Marcoleta hindi po matuliro sa atin. Di ba? Oh. Private ang Meralco, owned by Pangilinan, 10% na lang ang share ng Lopez. So, paano gagawin ni Marcoleta, mga kababayan? Ibig sabihin niya, palagay ko, yung naiisip niya, parehas lang na naiisip ko. Subsidy, galing na naman sa gobyerno. Putya. Kala ko ba sabi niya, tanggalin natin ang ayuda. It is the same thing, mga ka-GPnatic, yung subsidy ng gobyerno natin, that is ayuda. Hindi nga lang dadaan sa'yo. Diba? Dadaan mismo, ay didiretso mismo, sabi niya. Sa gobyerno nga, mga kababayan. Yun ang panukala niya. Tingnan natin. Ilan ba ang consumer natin dito sa Pilipinas? Sabi niya, 27 million daw ang makikinabang. Yes, indeed. 27 million ang makikinabang na mga consumer. Pero, mga kababayan, mga ka-GPnatics, paano naman ang gobyerno natin? Biruin mo, buwan-buwan sasaluhin nila yung 27 million na consumer. Tingnan mo yan, 27 million times 2,000. Yun ang babayaran ng gobyerno. Lubog. Mga kababayan, lubog na naman, pahirap kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako hindi ko masyadong naiintindihan yung pagdating sa ganyan, ha. Masabihin ni Marcoleta, patawag kita dun sa sa Tricom. Hindi nyo naman ako mapapatawag dun, wala ka na sa Tricom eh. Diba? Wala ka na sa Kongreso. Oh. Pero, Diyos ko, inuutulang tayo ng mga tao. Inuutulang tayo ng mga politiko na to, inuuto nyo yung mga tao. Hindi naman nyo kayang gawin yan. Gobyerno, pababayarin ninyo sa kanilang konsumo ng tao, lugi. Saan mo kukunin? Ito kasi ang tanong. Kaya ng gobyerno na magbigay ng subsidy para bayaran yung consumer na nasa 27 million, sinasabi ni Marcoleta. Kaya yon. Mga kababayan, ang tanong, hanggang kailan kakayanin ng gobyerno? Kasi kung wala tayong natatanggap na tax, mga kababayan, kung wala tayong sapat na nakukuhang pera, uubusin. Di ba? Mauubos at mauubos. Kung walang pumapalit, okay lang yung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Baka pwede pa yun para maka-adjust yung mga Pilipino. Pero yung all throughout, basta less than 2,000, gaano katagal yan? Sigurado, mauubos ang pera ng gobyerno. Diyan na lang mapupunta. Diba? Oh, tama, Lawrence JB. Bigas nga na 20 pesos, nahirapan na dyan pa kaya sa kuryente. Malabo. Sa bigas nga, mga kababayan, subsidy yun. Subsidy. Diba? Subsidy din yun. Binili ng gobyerno dun sa ating mga magsasaka, mga kababayan, para ibenta ng ganon kamura. Pero, again, hindi yan permanent. Diba? Kasi, mahirap.
Oh. Tapos kay Marcoleta, mga kababayan. Pag nanalo ang PDP, lahat ng kumukonsumo ng 2,000, libre na. Tatanggalin natin ng ayuda. Tanga. Tatanggalin nyo ang ayuda. Libre. Mga kababayan, di ba pag sinabi mong ayuda, nagbigay ka ng tulong. Ayuda, tulong. Pag sinabi mong libre, ganun pa rin yun. Ayuda pa rin yun. Galing pa rin sa gobyerno. Hindi ko alam kung anong utak meron to mga DDS eh. Abogado ka pa naman. Ang subsidy, mga kababayan, kapag yan napunta sa mga tao, tulong yan, ayuda yan, tulong yan. Di ba? Libre nga eh. Ikaw, Marcoleta, sasabihin ko sa iyo, halimbawa, ikaw, di ba? May isang tao. Ito, best example ha. May isang tao. Humingi sa iyo ng tulong. Sabi niyang ganon. Pwede ba pahingi ng 100? Bibili lang ako ng pagkain ko. Dahil duda ka, baka ibili mo lang to ng pang-shabu mo lang to eh. Baka mamaya, pangkuha mo lang ng rugby to eh. Ngayon, ang gagawin mo, mga kababayan, bibili ka ngayon. Sige, kain ka dyan. Sa karinderya, ako na lang magbabayad. Libre. Anong tawag dun? Diba? Ang tawag po doon, Marcoleta, tulong. Ang pagkakawang gawa. Ang tawag po doon, ayuda. Wag mo nang guluhin yung mga utak ng mga tao. Alam namin yun ay synonym si ayuda, tulong, kawang gawa. Subsidy, pare-parehas lang po yun. Diba? Sabi ni George Tercero, yan ang talagang maganda sa iyo ka GP kung mali hindi ka mag-aatubiling batikusin. Totoo naman po eh. Pero inyo papaasahin lang niya yung mga kababayan natin. Ang laki ng kaya pala sabi ko siguro bukod sa binoto ng INC to, nabulagan sila sa mga pahayag ni Marcoleta na kagaya po nito. Teka lang, ulitin ko nga. Yung sabi niya. Teka lang lang yato eh. Pinagloloko tayo. Po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente. Yes, it is. Amparo Brutas, magkaiba yung libre sa kuryente. 'Di ba? Magkaibang salita. Pero again, sabi niya kasi, tingnan niyo po sabi niya, aalisin natin ng ayuda. Yan ang sabi niya. Ano po ba yung ayuda? 'Di ba tulong po 'yan? So, yung gagawin naman na plano ni Marcoleta, galing sa gobyerno. Subsidy pa rin yun. So, tulong yun kasi gobyerno ang magbabayad ng kuryente ng konsumo ng mga less than 2,000. Same lang po yun. Mga kababayan, hindi nyo ba nagigets? Hindi ko po kayo, hindi ko po kayo tawag dito, baka sabihin nyo, ginajudge ko kayo. Ang ibig po sabihin yan, tulong, subsidy. Diba? Gobyerno ang sasagot, sila ang magbabayad. Tulong pa rin po yan, ayuda pa rin po yan. Diyos mio Marimar. 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Ayun, yun ang pinagkaiba. Kasi ang subsidy is diretso sa inyo. Gobyerno nga ang magbabayad. Pero it is very contradictive to what he said. Mga kababayan, alisin na daw ang ayuda. Ayuda, alisin ang tulong. Tulong nga yung ibibigay mo sa tao. Gigil mo ako eh.
Inuulol mo yung mga tao eh. Ang gusto kasi nilang maalis sa isip ng mga tao, mga kababayan, yung ayuda na pinamimigay, yung pera na pinamimigay dyan ng administrasyon na ito. Mga kababayan, pero same logic, Marcoleta. Tulong pa rin yung sinasabi mo. Anong alisin ang ayuda? Sige, ang gusto ko marinig sa'yo, yung manggaling sa iyong sariling bulsa. Kung magkano ang kita mo dyan, sahod mo dyan sa Senado, yan ang ibigay mo sa mga consumer. Yun ang maganda. Diba? Ma'am Ine, si Ma'am Maria Palisok ko ngayon ko lang nakita na ganito. Oh. Tama, Lawrence JB, mas believe tayo kapag siya ang sasagot doon, mga kababayan, sa mga babayaran ng consumer na less than 2,000 every month. 27 million people yan. Kaya mo yan? Sige nga, I dare you. Oh. Pwede din daw mangyari yan. Kung hindi kaya ng gobyerno, pera ng INC. Ang tanong, mga kababayan, magbibigay ba ang INC? Kaya nga pag siningil natin yan si Marcoleta, kasi ngayon sa Facebook may nakikita na ako, sinisingil lang kuryente. Sabi, nanalo si Marcoleta, singilin mo na lang siya na magbabayad niyan. Patay tayo dyan. Ay, hindi. Mauubos talaga yung pondo ng gobyerno dito. Hindi pwedeng ganyan, guys. 'Di ba? Hindi pwedeng ganyan. Mauubos. Paano pa natin mababayaran yung mga utang natin? Hindi, totoo. Hanapin nyo sa Facebook. May naniningil doon ng kuryente. Uy, bayaran mo na yung kuryente mo. Magkano ba yung kuryente ko? Less than 2,000. Sige. Singilin mo si Marcoleta. May pangako siya sa atin. Budol ang putik. Ay, nako. Iwanan na natin yan, guys. Medyo nakakatawa pero nakakapraning na nakakaasar. Lalo pag nakikita ko yung mukha nito. Dati idol ko yan eh. Kaya lang nakikita ko na, Diyos ko, matalino. Pero pag naging DDS, nagiging bobo.